Welcome sa ating paaralan sa Himpapawid. Ito po ang inyong araling panlipunan teacher. Nagbabati sa inyo, ano man hong oras ninyo ito mapanood. Umaga ba? Hapon or gabi, I'm just happy na pinanood nyo ito. Salamat po. Now, we'll be talking about the 2025 GAA based on what happened doon sa ating bicameral meeting ng ating Kongreso ng House of Representatives at saka ng Senado. Yan yung ating Kongreso ha. Hindi yung House of Representatives lang yung Congress. The Congress is composed of the Senate and the lower house or the House of Representatives. Ano yung nangyari? May mga malalaking pagbabago na nangyari. Of course, una dyan sa lahat, siguro ang unahin natin ay ang PhilHealth na nawala ng pundo. So, ang PhilHealth, ang naging mandato sa kanila, ang sinabi sa kanila, gamitin muna nila yung reserves. Ano ba yung reserves? Yung mga hindi na gamit dati ng mga pondo na nakalipas, na na-retain nila, ay yun na lang muna daw ang gamitin. But you see, the problem with that, pag may nangyaring mga, hindi naman natin hinihingi, sana hindi mangyari of course, mga malalaking sakuna na kailangan ng pera o malaking gastusan sa mga sakit, baka may biglaang parang pandemic, wala namang humihingi niyan, pero nangyayari. Walang gagamiting pondo ang PhilHealth. Hindi magsasapat. I remember nang nangyari yung COVID-19. Ano nangyari doon? O, di ba? Nagkanda-ugaga dahil walang budget ang PhilHealth. Kaya nagkaroon ng boosting ng pagpalaki ng pundo ng PhilHealth dahil nga sa mga pangyayaring kagaya nun. But generally, yan na yun ang pangyayari. Yung PhilHealth natin, yung may mga sakit dyan, kung lumala-lala pa yan, baka wala na ho tayong pundo na magagamit dahil ang ating mababait na congressman, mas mahalaga yung ibang bagay. Now, I'll be talking about those other things later. But significant reduction of the funds para sa Department of Health ay nawala. About 30 plus billion nawala. Kasi yung original funds nila ay nasa 274 billion, if I'm not mistaken. Yun yung original funds nila. Pero na-reduce ito to 247. Okay? Nagbago. Dahilan sa panahon ng BICAM, napagkaisahan tayo. Babaan yung pundo para sa health. Mamaya i-explain ko kung bakit binabaan yan. Okay? Maliban doon sa PhilHealth na nawala ng budget, tinanggalan, ay mayroon pang ibang magic na nangyari. Of course, the Department of Education, contrary doon sa naging proposal ng Senate, na nauna at doon din sa initial na mayroon sa House of Representatives na nawala sana ang 45 billion na ibalik. So, mayroon na ulit 900 billion na pundo ang Department of Education. Nakita nyo naman yung grabing need ng mga kabataan tsaka ng DepEd sa amin. Napakalaki ho ng pangangailangan ng mga classrooms, yung mga laboratories na wala, plus yung mga bagyo, ang daming sinirang mga classrooms. Okay? So, malaki yung pangangailangan. And then, kung titignan nyo ang ating mga science laboratory, it's more on malabo. Maraming mga school, walang gamit ng mga laboratory. Na, of course, ang school na kung saan ako nagtuturo, sangkatirba yung gamit. O, sangkatirba yung gamit. Kasi pilot school siya. But other schools, wala sila. Kahit dito sa Manila. Except yung mga pilot school gaya kung saan nandun ako. Sumusobra yung gamit. Sumusobra as in. So, 900 billion sa Department of Education. Department of Health, 247.92 billion. DPWH. Pinakamalaking budget pala, DepEd. So, yan naman talaga nakalagay sa ating Constitution. While the Department of Public Works and Highways, mayroon silang 824 billion na pundo. Okay? Pero yung original proposed niya is only 800. So, nag-increase ng 24 billion tumaas. Ito yung naging panira sa mga budget. Kung bakit nagkawala-wala yung mga budget. Dahil lang nagkaroon ng pundo yung AKAP. Part na siya ngayon ng GAA. Hindi na singit-singit.
part na ng GAA. At ano pang isa? Ano yung AKAP? Yun yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. AKAP. Yan yung AKAP. O, dati, kalaban niya ng Senate ang AKAP. O bakit biglang pumayag ang Senate? Yung isang kumukontra talaga dyan ay si Senator Aimee. Bakit napapayag ang Senado? Kasi, biglang nagbago ng posisyon ng Kongreso. O, si House Speaker Martin. Ano nang kanyang proposal? Hindi lang ang mga taga-Kongreso pwedeng gumamit ng AKAP. Pati ang taga-Senado. Kaya pumayag ang Senado dahil naakap sila. Inakap ni House Speaker Martin. Makapangyarihan masyado si House Speaker Martin. Ha? Lahat na papayag. Yung mga kumontra sa AKAP, biglang inakap. Ayan, payag na. Kasi nga, 2025, eleksyon na. Paano pang-akap sa mga butante? Ayan, naakap na. Hindi ba obvious? Mamimigay ng pundo. Ano? Itong yung mabait na congressman na nag-iisip lagi sa inyo para sa kabutihan nyo. Ito, 5,000 nyo ha. Gamitin nyo ito. Kasi nga, ang DOTR, nawalan din ng maraming pundo. O kaya kayo, may tig pa 5,000 na kayo, bumili kayo ng train niyo. Yun yung nakakatuwa dati eh. Na-slice off yung malaking fund ng DOTR. Ay paano daw yung subway? Ay bibigyan naman kayo ng AKAP. Bumili na lang kayo ng release at ng training nyo. At humagkukay kayo dyan sa ilalim. Of course, may iba pang mga problema dyan sa subway dahil nga, I've been contacted actually by DOTR. Yung mga kasamahan ko dati. Pinapabalik ako sa DOTR para dun sa Rausa. Pero iba tong Rausa ng ng DOTR ng subway dahil ito ay subterranean. Anyway, so we're not really on the topic. Nabanggit lang. And then yung AIX. Ano ba yung AIX? Aghiya, Inisyatiba sa Kalamidad at Sakuna. Dami lang nilang alam na kung ano-ano. Basta ang tawag dito sa AIX at AKAP, isa lang, ayuda. Kaya nga sabi nung isang abogado ni Attorney Randolph Libayan, sabi niya, mayroon siyang kinompose na kanta, Ayuda Nation daw. Attorney Libayan. Napanood ko, napakinggan ko yung kanta sa YouTube niya, channel niya, at sa YouTube Music. Nandun siya. Lupit nga eh. Okay. Ayuda Nation. Hindi na tayo gagawa ng matinong project. Ayuda-ayuda na lang. Ayan yung AKAP at AIX. Kumbaga, kunyari, binibigyan ka ng suporta. Actually, minamalupitan ka. Kasi sa halip na magkaroon tayo ng mga proyekto na mas makikinabang ng tuloy-tuloy, ang ibibigay sa'yo, band-aid solution. Sa halip na ayusin ang serbisyo ng gobyerno, bigyan ka ng 5,000. Ayan na, huwag ka na magreklamo. Di ba? So, yan yung problema natin. Pag yung ating kongreso, ganito mag-isip, ay sinong gumawa ng kongresong ganyan? Di ba tayo? Ang ating PhilHealth, sabi ko na sa inyo, meron silang malaki ding reserve, about 600 billion, yan yung naiwan nila. Kaya wag na daw silang bigyan ng backup para yung kung ano mang magkasakit yan at malala, wala na, ubos na ang pera. Alam mo, sakit, very expensive, napakagastos. Pero ayun ang nangyari. At ang ating DOTR, ang budget niya ay medyo talagang kulang to para sa paggagawa ng tinatawag mong subway. Wala na. Kasi yung original niyang budget na napakalaki para sa subway, yung train na sa ilalim ng lupa dadaan, nawala. Nawala din yung budget ng N2EC. Ano yun? Yung North-South Commuter Railway. Nawala ng budget yun. Nawala din ng budget yung SLH or South Long Haul. Pati ang MRT4. Yung MRT4, wala yan sa original Marcos plan. Yung dating Pangulong Marcos. Wala yan. Yan actually ay Duterte plan. Yan yung bago dyan. MRT4.
And I was so happened to be the project development officer ng project na yan, ng Duterte Initiative, yung papuntang Rizal. Okay? Pero the rest of the plans kasi, itong subway na to, Marcos plan pa to. Pero nawalan din yun ng Marcos plan na yung tatay ng ating presidente ngayon. Nawalan din ito ng appropriation. Kaya yan ang problema. Kasi DOTR has only 180 billion. Napakaliit yan. Ang DPWH, 800 billion. Talang ang DOTR na mas expensive yung budget, mas expensive yung kanilang proyekto, ang binigay na pundo is only 180 billion. Kaya sabi ko sa inyo, yung train papuntang Bicol, supposedly, na isa siyang modernong train, wala na. Sana na nakabili na tayo ng mga lupa papunta doon. Naging part din ako ng South Long Haul project. So, yung naging problema natin ngayon, nawalan nyo ng mga pundo. Kung may pundo man, of course, kulang. So, hindi na talaga magiging priority yung mga project na yun kasi wala na. Ang ating House of Representatives, of course, naging maayos yung pundo nila. 33.7 billion para sa 200 plus na congressmen. Congressmen, yun pala. Pero yung ating 24 na senador, ngayon 23 na lang, magkano ang budget nila? 33.7 billion din. Okay, kaya ang daming pera ng ating pambansang chismoso, ni Rapi Tulfo, ng ating pambansang balbas, ni Robin Padilla. Can you imagine ito ginagawa ng mga Pilipino? Tayong nagpapahirap sa ating bayan dahil nilalagyan natin ng mga tao sa mga lugar na hindi sila angkop. O magaling si Rapi Tulfo mag-chismis, pero look at that. Nasa Senado. Ano bang naipasang mga batas niya? Magbabasa ba kayo? Ano naipasa niyang batas? Ay, yung si Ferrer's Law na controversial, nakatatlong bycam. O, ganun ka-inutil ang pagkagawa. Ayaw mo nagtatlong bycam. And then, pero tingnan niyo yung finished product. Ayaw ko kayong pangunahan, tingnan niyo na lang. Hindi kasi yun part ng video na to. And then, si Robin Padilla, ano naipasa ni Little Robin? The Little Robin. Gustong-gusto ng mga tao eh. Number 1 senator. Wow, daming panggastos na pera. 23 lang sila ngayon. They have how much money? For the 2025? Anyway, magkakandidato pala. So, mapifill up yung 24. They have 33.7 billion na budget. Kita mo yan? For 1 year. Kaya saganang-sagana. Kaya kita nyo, ang mga senador ayaw na ayaw ibuwag yung Senado. Bakit? Kailangan natin ng Senado. Malaki ang budget dyan. Kaya kami nagsisenador, yung congressman. O, pag masikat-sikat na, magsisenador ako. Mas malaki kasing pundo doon. Mas maraming budget doon. Tapos, anong alam? Lalagay kayo ng tao sa Senado. Walang alam kung anong gagawin. So, may budget tayo, napupunta sa kawalang hiyaan. Sa ating GAA, ngayon, ang Office of the Vice President nagkaroon ng appropriation na 733 million pesos. Office of the Vice President. Whereas the Office of the President, mayroong budget na 4.5 billion. Okay, so yan yung budget natin. For the 2025, hindi ko na talaga inisa-isa ang lahat na mga departamento natin. But yun lang, yung isang malaking loser dito ay ang Department of Health. Na sana mas maganda, mas malaki ang budget ng DOH. Bakit? Kasi yung mga hospital natin, tingnan nyo, ang ibang mga lugar, ang gaganda ng building, wala namang facilities na maayos. Gaya sa amin sa Romblon, ganda ng building ng hospital. Pero, tingnan mo sa loob, kung anong mayroon. Yan ang problema natin. Tuloy yung hospital na yun, walang elevator na dapat mayroon. Mayroon lang malalim na hagdan. Catwalk
nadadaanan ng pasyente na sa halip na may elevator na sana papunta sa taas na magagamit pag-access sa upper floors, wala. Nilagyan lang ng parang kalsada doon sa tagiliran na mas risky. Paano ko mabitawan yung pasyente? Dire-diretso. yung klase ng building, pag titingnan yun based sa ISO standard, ang facility kasi hospital, tapos ganun yun. I don't know bakit ginawa yun. So nakikita nyo ng mga kalakaran ng politika natin. So yan yung pangyayari. Ang ating budget ngayon, a little bad para sa Department of Health, which is us. Okay. Kasi nga, pinunduhan nila yung mga proyekto na ang mas makikinabang sila. Kasi pag 2025, darating si congressman, may dalang akap. Paakap naman. Para sa eleksyon to. Huwag niyong kalimutan, lagi niyong kaagapay, lagi niyong kaibigan. Mag-isip tayo. Pag ganyan ang diskarte ng isang politiko, mamimigay ng pera, alam mo na, hindi ka ang priority. Anong ginagawa? Binibili ang iyong kaluluwa. Mawawalan tayo ng malalaking proyekto dahil ang binoto nyo, matatalino, manloko. Ginagawa ang mga Pilipinong uto-uto. Wala na. Yung mga natutuwa dati sa ating subway, no way. Yung N2EC, wala na din. Hindi magic ang maghiram ng pundo para sa mga yan. Nasana yon kung ang ating gagawin ay budgetan ng gobyerno, hindi tayo mahihirapan. Like, baka mapag-isipan yan ngayon. Ipapa-private, tawag nito, private-public partnership. Di pag lumabas si project, kung sakaling ganun ang mangyayari, kasi hindi malayo na ganyan yan. Dinifund nila para yung iba sa kanila na may mga kakilalang kontratista, baka sila din yung mag-a-apply. Di ba? Pwede yan. May contact sila ng mga international conglomerates. Kaya pinag-defund nila ang DOTR, ang mga malalaking ticket na yung mga projects na malalaki para pwedeng pumasok yung mga kontratista. Di ba? Ay, sila congressman yata ang nabayaran at sila senador. So instead na budgetan natin, so paglabas ng proyekto, kung matutuloy, mahal ang pamasahe. Bakit? Kasi hindi pera ng gobyerno, pera ng negosyante. Nakasusyo si congressman. Hindi ako nangunguna, sinasabi ko lang. Baka kasi yun ang mangyari. Di ba? Dinifund. Mawawalan din ng pundo yung N2EC, yung train papuntang Clark. Di may investor doon. Ay kikita sila congressman at sina senator, di ba? Hindi ko naman pinagbibintangan. Sinasabi ko lang. Kasi yan laging nangyayari sa ating bayan. Kaya sinasabi ko lang. Baka gano'n na naman ulit ang mangyayari. Yung train papuntang Bicol, defunded din. Wala din yun. So, open din yun sa mga darating na gustong magnegosyo, na siyempre sino ang nabayaran para mangyari yon ay ang Kongreso, Upper House and Lower House. So, pasok na. Pwede na silang pumasok sa PPP, Public-Private Partnership. So, maibabalik din sa atin yung train, magiging train na natin yon after mga 50 years, kaya 30 years. So habang hindi pa yun nagiging hawak ng gobyerno, magbabayad ang mga Pilipino ng mahal na pamasahe sa halip na magiging mura dahil kontrolado ng gobyerno, dahil funded ng gobyerno. Pero ang ginawa kasi natin, pinili natin yung ating mga senador at mga kongresista na manluloko. Na sa halip na gawan tayo ng matinong proyekto, ang ibibigay sa atin ay limos. Akap-akap, ayik-ayik, yuda-yuda, dahil tayo ay naging mga tanga. Mga Pilipinong botante, gaya na sinabi ko, ganun pa rin. 80%. Bobo pa rin. Kaya, habang ganyan tayo, mga kababayan, talo lagi ang bayan. Again, sa ating paralang panghipapawid, ang mga butanteng matatalino, ang butanteng
maingat magboto ay malaking tulong sa bansa na ito. Kaya ikaw, kaibigan, inaasahan sa darating na 2025 sa Mayo, sa eleksyon, ang matalinong pagbubuto sa pagpili ng mga tao na idadagdag natin sa Senado na malaki ang pundo at sa Kongreso na may kalakihan din ang pundo, pero siyempre mas malaki yung Senado. Please, mag-isip ng matino para sa bayan nating ito. Wala tayong ibang Pilipinas at walang iba na mag-aayos dito. Hindi ang Kongreso na nandyan ngayon, kailangan natin ng bago, at yung bagong yon, please, ipili ang matatalino. Ipili natin, tingnan natin ng mayos. Hindi na magaling sumayaw, magaling kumanta, but people who can create public policy. So, inaasahan natin yan, inaasahan namin yan. Kami sa DepEd, umaasa sa inyo that you can help create a better Congress para sa darating na panahon. Salamat sa panood ng video ito. Like or dislike as you may. And please subscribe. So, I wish you all a fine day or the best of what life could offer ahead. Thank you again and goodbye. Salamat.